Galit pa rin ako. Magdidismaya ka pa rin. Ang absurdo ng mga balita eh. Ganun pa rin yung education system, yung healthcare system. May maririnig ka pa rin na parang hindi tinanggap sa ospital kasi kulang ng pambayad. Kasi sila ang yaman-yaman na nila. Transport system lalo. Mag-commute ka pa lang, ang hirap na eh. Sana gumising tayo isang araw na yung mabawasan mo lang yung pagkadismaya natin sa nangyayari sa Pilipinas, no? June, kanina tinatanong mo ako kung paano ako nagpapagpag pagkatapos ng... Pagsusulat, no? Oo. Ganyan, no? Paano nga ba? Kasi ang hirap, no, bilang isang parang creative workers, minsan may mga topic tayo na mabibigat yung mga kwento, yung mga storya. So kami, bilang isang creative worker, kunyari, writer ka, ako, uma-acting din ako ngayon, may mga process kung paano ka lalabas sa character after work or sa documentary, paano ka muna magpapahinga after dun sa isang mabigat na topic or kung gumagawa ka ng photography o painting. So, parang ganon. Ikaw bilang isang manunulat. Oo. Baliktad na pala ako na yung nag-interview. Alam mo ba, nalulunod talaga ako sa utak ko. Nung bago ako pumunta dito sa Rolling Stone, may isang proyekto na magiging ako actress. Ako pa yung bida. And pinag-isipan ko talaga yung proseso ko na paano ko kaya ito gagawin. I feel like, kung natuloy yun, I feel like method actor talaga ako. And not by choice. Kasi ganoon talaga ang proseso ko. Kailangan ko talaga i-internalize yung pagkahugot, yung pagkaramdam ko. And ganoon din sa pagkakasulat. Sa lahat ng ginagawa ko. So actually, nahihirapan ako pag... Mahirap yun pag method actor. Oo, ganoon talaga. Not by choice. Paano pala kung violence saka So, yun. Pasensya na nagtanong ako kasi mas sanay ako na ako yung nagtatanong kaysa interviewan. Oo nga. Nakakaba yung ikaw yung ini-interview na alam mong sanay ka na ikaw yung nagtatanong. Actually, may tanong ako dyan. So, sinasabi mo na, ikaw yung nagtatanong. Ngayon, ikaw naman yung tinatanong. So, para sa'yo, ano ba yung mga gusto mong makuha sa mga ini-interview mo? Madami rin, kasi syempre bilang isang din tayo, parang anong tawag doon? Mga messenger din tayo, So kumukuha tayo ng mga kwento, para marinig din yung boses ng mga walang boses, 'di ba? Yun naman yung role natin, So wala lang, gusto ko makuha yung yung totoong kwento, yung truth, Yung sa likod ng mga kwento. Parang ganoon siguro, Okay. 'Di ba? Ikaw ba, may bilang isang manunulat? Anong tanong mo? Ayan, ano ba gusto mong marinig? Anong gusto mong maano, 'di ba? Ako siguro gusto ko marinig sa tao kung ano yung ayaw nila i-share or kung yung hindi nila gamay ikwento kasi meron silang sariling reputasyon. Oo. So, Yun yung gusto nating makuha din talaga. Oo. Bilang isang mga storyteller din. Totoo. Makuha natin yung mga kwento na madalas na hindi kinukwento. 'Di ba? Sa television, ano yung pinaka natutunan mo tungkol sa tao? Grabe, bigat din yan, na may kanya-kanya din tayong point of view ng truth, Nasa middle class man yan, upper class o sa lower class, ay para-parehas lang naman dapat tayo na okay, Pero syempre dahil sa sitwasyon natin ay nag-iiba-iba. Pero at the end of the day, may kanya-kanya din tayong pamilya, kanya-kanya din tayong ginagawa, ganyan. Magkaiba lang din yung point of view kasi syempre mas maganda yung pamumuhay nung nasa upper class, 'di ba? Nakakain sila ng fast food, nakakain sila ng masarap na pagkain, samantalang itong nasa community, kung saan din ako nanggaling, sa Tondo, ay yung mabigat na sa amin kung paano makakuha ng 100 pesos, ng 50 pesos, Parang lahat naman tayo ay dapat sana pantay-pantay tayo. Sana sa ideal na mundo, di ba? Okay. Ganon. So, kilala ka para sa experimental filmmaking mo na influenced sa punk subculture. Para sa'yo, ano yung consider mo na experimental ngayon? Lalo na at parang nadadilute ang punk ngayon sa mainstream culture.
Nado-dilute ba yung punk? Hanggang ngayon, meron pa namang Parang subculture. nagkasama na siya sa Oo. mainstream O dahil culture. siguro dahil sa ano rin, no, sa social media, no. Oo. Magkukwento lang ako ng konti, no. Alam mo, tuwan-tuwa ako diyan sa galing kasi ako ng Cebu. Tapos grade 5 ako napunta dito sa Maynila. Tapos pagdating ko dito, wala, sa Tondo agad kami, no? Kasi yung mom ko ay nasa trucking industry, no? Ang kanyang work, no? So, yun, doon ako na-introduce dun sa punk culture, no? Yung kapitbahay namin, si Melencio Franco at saka si, namatay na rin, ano? Si Jojo Aseclo. Lagi kong nadadaanan yun, nakatambay lang, naka full battle gear. Tapos yung time na yun, sinasabi sa amin, no? Parang, ay, satanista yan, satanista yan. Pero pag nakakausap mo, parang ang ganda ng mga point of view, no? Tungkol sa philosophy, tungkol sa politics, tungkol sa buhay. So doon ako nagkaroon ng interest. So parang yung punk naman ay hindi lang naman siya parang music lang, eh, no? Kasama din yan dyan yung, ano, yung hindi lang siya music, hindi lang siya pananamit, no? Kasama din siya yung mga mensahe ng kanta na hindi mo naririnig sa mainstream na music o sa radio-friendly na music, no? Ang ganda nung mga pinapahayag ng mga lyrics, no? Tulad nung sa Urban Bandits o sa Woods, di ba? Parang saan ka makakarinig ng hindi love story, di ba? Pero love story siya tungkol sa ginagalawang lipunan, di ba? Parang may isang kanta yung Woods, di ba? Parang tungkol doon sa parang maraming pera, maraming asawa, sikat na sikat, kasi mayaman, pero nakalimutan ng Diyos. Yung ganun, ano? Ganung parang mga tumatak sa akin. Tapos yung sa Urban Bandits, yung time namin, late 90s. Yung time namin, parang dinidescribe niya yung ginagalawa mong society, no? Kung saan ka, no? Parang maitim na putik, konting halamang buhay, hele-helerang bahay, yung sorry goodbye, parang ganyan, no? Kahol ng asong kadena, parang ganyan, no? May maapaka kang daga, parang ganyan, no? Parang, yun pa lang, ang ganda na ng visual doon sa bilang isang bata ka na nagsisimula din sa creative, na ikukwento, no? Napaka-poetic nung dating na yun, no? Para sa akin. So from there, doon ko din na-discover yung art, no? Yung filmmaking, no? Kasi yung ginagalawan kong komunidad ay kulang sa information, eh. Noong time na yun, kasi wala pa namang Facebook, ano? So, ang access mo talaga noon ay magazines, yung community na pupuntahan mo. So, doon ko na, doon ko na-discover yung moving images, yung experimental film. Kasi doon ina-announce sa zine kung saan yung may next na exhibit, kung saan yung may next na film. Tapos, nahumaling na ako dito. Hanggang sa nag-aral na ako ng broadcast journalism, hanggang nag-aral na ako ng experimental narrative sa Mowal Fund. Tapos doon ko na-realize na, may iba palang pagkukwento. No? Maliban sa pagtula, maliban sa paggawa ng pelikula, may ibang pagkukwento pala. At pwede palang gamitin itong boses na to, no? At makapag-amplify din ng isa pang boses, lalo na sa mga tao o komunidad na walang boses. Seg yun sa tanong ko ngayon na parang kasi naging calling mo ang panggagawa ng images. Yung jump cut mo na survey, sinabi mo sa isang interview na at its core, it's all about making images. So, naging calling mo na siya sa career mo. Oo. Alam Bakit kaya? Tayo, creative workers tayo, no? So, yung day job mo, gumagawa ka na ng pelikula, gumagawa ka na ng article. So, ano pa ba yung pwede mong i-push, no? Parang sobrang dami na ng ingay, no? Dumadagdag pa ba tayo sa noise din, sa dami ng images, sa dami ng ginagawa sa TikTok? Mahalaga pa ba yung ginagawa natin, o dagdag noise na lang ba tayo? Pero sa akin ay mahalaga pa rin, ano? Kasi kung yung noise na yon ay hindi tayo makisali, at kung isang noise na lang yung maririnig natin ng paulit-ulit, tas alam naman nating mali, kasi di ba, pag hindi naman porket gusto ng nakakarami ay yun yung tama, kailangan mo ring tuloy pa rin gumagawa ng mga kwento, no? Ng mga alternatibong kwento na nagpapahayag ng katotohanan, no, sa lipunan. Importante yung ginagawa natin. Kasi kung isang narrative na lang yung maririnig natin, wala na. Baka pwede na magamit to ng mga masamang tao, di ba? Ayan, sa lipunan natin,
Grabe mag-exploit din yung mga politiko, yung mga businessman. Tapos ginagamit na rin yung TikTok, ginagamit na rin yung social media. So, sama tayo sa ingay din. Di ba? Pero dapat, piliin mo yung ingay mo rin na mahalagang boses din, no? Natutunan mo ba yon yung lection na yan, nung nasa furball ka? Kasi parang naging part ka ng movement ng pelikulang alternatibo doon. So, doon mo ba natuto yung pagka-mindset? Parang gradual yung pagkatuto ko, no? Natutunan ko yan doon sa punk, hanggang sa Mobile Fund, hanggang sa naitayo namin yung furball. So yung furball naman, parang mga bata kami noon, ang mga artist, filmmaker na nagsama-sama. Tapos gumawa kami ng production house. Ay, gawa tayo dito ha. Tapos kung ano yung kikitain natin ay pang-suporta sa art natin. Kasi yung generation ko, nung mga early 2000, yun yung parang transition eh. Kung hindi kami makapag-exhibit at hindi kami makapagpalabas sa isang sinehan, gumagawa kami ng sarili naming space. So, kino-convert namin yung bahay into gallery, yung kalye into cinema. So, ganon. Yung furball na buo siya, maliban sa business side, ay para masuportahan yung art ng mga tao. Ano yung siguro favorite moment mo sa furball? Na after college, Opo, or kahit parang kailan. during college, nakagawa kami ng, may mga director na rin na medyo may edad na rin at mga teacher namin. Pero nakapasok kami sa industry ng music video tsaka commercial. Yung time namin, parang proud na proud pa kami na kakaiba yung music video namin kasi kami si Lyle Sacris yung isa sa mga unang gumawa ng music video na maingay, na yung Slapshot na Agent Orange. So yung time na yun, medyo tabu pa yung yung tattoo at saka yung tongue piercing. Actually, ang ganda, no? Ang dami ko rin natutunan sa furball, na wala pa kasing gaanong internet noon eh. Na kung paano mo mapapasok yung yung mainstream doon sa alternative na thinking at alternative na paraan ng pagkukwento. Ngayon kasi sobrang dali na lang ngayon. Ang dami ng internet din, no? Pero ako kasi lumaki ako sa komunidad talaga na na kulang din sa information. Hanapin mo yung information. Hanapin mo. Tapos doon mo sinishare. Parang ganon. Pero wala. Ako, masaya ako dun sa komunidad din namin. Sa Tondo. Sobrang saya, no? Paglabas mo pa lang, art na eh. Kapitbahay kang magaling sumayaw, sumasali sa Itbulaga. Kapitbahay kang magaling sa chess. Kapitbahay kang athlete pala, napapanood mo sa TV na nakipag sa palarong pambansa, no? Para sa akin yun na yung parang pinaka-cultured na nakita ko sa buong buhay ko doon sa Tondo, no? Tapos parang malalaman mo, nag-aral ka pala doon sa isang paaralan na national artist, pinangalan sa isang national artist. Sa nakikita mo si Atang de la Rama. Si Atang de la Rama ay isa sa mga unang artista natin sa film. Saka si Amado V. Hernandez, yung magaling na writer. Parang, wala. Siguro, gano'n na lang din yung naging perspective ko na para sa akin ay parang lahat ng makikita mo ay may kinalaman yan sa sining. Lahat ng ginagalawan ng mga tao ay may kinalaman din yan sa sining. Parang ganyan lang din siya. Especially sa Pilipinas, no? Tayo yung... Sa Pilipinas. Oo. Kasi minsan yan na lang din yung pinanghahawakan. Oo. Nadidismaya ka dito eh. Diba? Pagkagising mo, yung education system mo, wala na agad, sira na agad. Madidismaya ka eh. Transport system, yung healthcare system. Diba? Minsan yun na lang din yung ginagamit mo para magpahayag eh. Through art na lang din, Kaya ang ganda nung ginagawa din ni Tarantadong Kalbo eh, diba? Nabago niya rin yung nabago niya rin yung traditional na political cartoon eh. Na hindi parang Pilipino palagi na may kalabaw. Medyo modern. So, yun yung importansya ng sining, no? Kung paano ka makakapagpahayag at marinig yung mga boses ng mga walang boses, no? Nung nag-Mobile Fund ka, kasi, di ba, movie workers ang pinaglalabanan nyo. Nagbago ba ang pananaw mo sa financial at creative sustainability ng filmmaking? Nagbago yung pananaw ko dahil doon. Oo. Na parang ang ganda pala gumawa ng pelikula, pero sa likod ng pelikula parang hanggang ngayon nangyayari hindi lang sa pelikula, ay sa ginagalawan nating sa media,
Na parang yung mensahe ng mga pelikula natin tungkol sa mga injustices, di ba? Tungkol sa minamalit yung mga tao. Pero minsan pag nandun ka na sa loob, kasama ka doon eh. Hindi nababayaran ng tama, matagal yung bayad, di ba? Gagawa-gawa ng pelikula na parang merong may mensahe. Pero sa likod noon, hindi ganoon eh, no? Meron akong one time na parang kukuha ng cheque. Tapos pagdating namin doon, wala pa pala yung sweldo. Umiyak talaga yung lightman. Kasi kung paano siya uwi kasi wala na siyang pamasahe. Ang ironic, di ba? Ang ganda ng mga pelikula. Pero sa likod noon, ang dami tayong naapektuhan eh. So, importante pa rin yung pagiging mabuting tao kahit gumagawa ka ng art. Kasi minsan, ang ganda nga ng pelikula mo, ang ganda nga ng tula mo, ang ganda nga ng article mo. Pero yung sa likod noon ay naging mabuting tao ka ba? Naging makatao ka ba? Gusto ko naman pag-usapan si Bayaw. Kasi ang daming tao na hindi agad na gets na satire siya. Natawa ka ba doon o na-frustrate ka o medyo nalungkot ka na ganito pala mag-consume tayo ng politics? Yung una talaga, alam na namin na kung paano siya nilabas, no? Yung una parang hindi mo na magigets, pero eventually magigets din yan. Natuwa naman ako. Natawa. Pero at the same time, habang ginagawa mo yan, may konti ring natatakot ka na rin eventually. Bakit? Kasi, syempre kahit nagpapatawa ka lang, pwede kang patayin eh. Diba? Meron nga sa France, diba? Gumagawa lang ng cartoon, pinatay. Recently, may isang comedian na nagpatawa lang. Si Gold, diba? Si Gold namatay, diba? So, wala. Gusto lang magpatawa eh. Nakakatawa naman yung Pilipinas eh. Oo, totoo. Diba? Paglabas mo pala, makakaapak na agad ng tae. Traffic na agad. Meron gagawin mo, matatawa ka na lang din. So, nagpahinga muna kaming konti, no? Kasi, ang hirap din, paano mo isa-satire kung satire na mismo yung mga politiko. Ang hirap din, paano mo isa-satire yung satire na, lahat ngayon satire na eh, di ba? Ano ba ang reaction na gusto mo kunin kay Bayaw specifically? Yung kay Bayaw naman ay dapat educational siya, no? Dapat bumoto ka ng tama. So, nagpo-portray siya ng isang masamang politiko na nakakatawa. Kasi minsan hindi nakikita ng mga tao yung pagiging absurdo ng mga politiko eh. So, yung pagiging absurdo ng politics, yung ginagawa ni Bayaw, di ba? Dati, gine-joke lang namin na ipapa-wifi ko ang buong Pilipinas. Tapos biglang ngayon, meron ng wifi party list, di ba? Ganon, no? So parang dati joke, yun yung halaga ng experimental tsaka ng moving images. Yung alternatibong pagkukwento. Na parang na-foresee mo na agad muna na parang maging normal to 2013, gino-joke na namin yan na yung plataforma ni Bayaw ay magpapa-wifi ng buong Pilipinas. Na which is nangyayari na ngayon, di ba? Yun, sana makita nila yung Bayaw, yun yung dapat yung hindi nila iboto. Yung karakter ni Bayaw. Kasi masamang politiko yan si Bayaw eh. Pinapakita doon yung persona ng mga politiko. Yun lang naman. Paano nagbago ang political stances mo throughout the years? Kasi bilang isang bata, parang passionate tayo sa mga pinapaglabanan natin. So, paano na siya nagbago ngayon na mas matanda ka na? Parang ganon pa rin, na parang tuloy pa rin yung paglaban kasi hanggang ngayon hindi naman nagbago yung kwento eh. Passionate ka sa issue ng West Philippine Sea. Ano yung pinaka nakakagigil tungkol sa nangyayari doon ngayon para sa'yo? Tuso kasi yung China, no? Yung tubig na yan ay pwede naman tayong lahat ay mangisda dyan. Pero parang gusto nilang palabasin na kanila lang eh. Pag tinignan mo naman sa mapa, ang layo ng China doon sa Scarborough Shoal. Ang lapit-lapit na. Tapos ang lapit natin doon. Tapos gusto nilang makontrol yung karagatan na yon. Kasi usapin din siya ng pagkain eh. So pag nakontrol nila yan, ay makokontrol na rin yung food natin kung saan pinanggagalingan yung pagkain natin. Pwede naman nilang hindi gawin yun eh, no? Hindi naman ako against sa mga Chinese people. Hindi ako against sa Chinese product. Against lang ako doon sa ginagawa ng Chinese government. Masyadong nagiging gahaman na isipin mo parang 10 kilometers yata or 15 o nakakalimutan ko na, no? Na hindi ka na pwedeng mangisda doon sa shore ng 10 kilometers from sa shore lang natin, hindi ka na pwedeng mangisda eh. Tapos ano yan, i-import na lang natin yun galing sa kanila. Parang unfair yan.
unfair yan. Kasi, ano yan soberenya rin yung pinag-uusapan dyan Pwede namang lahat ay makinabang dyan. Tsaka pag ginawa nila yan, masisira yung, yung kalikasan natin, no? Masisira. Kasi, alam mo naman na kung paano manira din ng environment yung China, di ba? So, masisira. Layo talaga ng, pag tinignan mo talaga sa mapa, ang layo talaga ng China sa Scarborough Shoal. So, 2015, nandun ako sa West Philippine Sea, may ginawa kaming documentary. Pag lumawi ka doon, talagang sirang-sira na talaga. So, usapin to ng sarili tayong sovereignty. Kaya panoorin nyo yung Food delivery. food delivery. Napanood ko na. Gigil nga. Nakakagigil yung food delivery. Oo. Yung may community doon sa Subic. At saka yung may parang pinadoktor doon na So parang kinuhan din nila akong parang mag-suggest yung consultant. Ako yung nagsabi sa kanila na ito yung puntahan yung community na yun. So nakakadismaya Oo. Small boat lang to na gustong maghanap buhay, gustong kumain, tapos darating yung Chinese Coast Guard, kukunin yung mga isda nila. Hindi ka makapasok doon kahit may bagyo. Kasi safe yung safe yung lugar na yun pag bumagyo, pag pumasok ka doon sa yung corals na yun, hindi na siya maalon gaano. So, safe siya. Bilang isang aktivista, may dala ka pa bang galit o mas kumalma ka na? Galit pa rin ako. Madidismaya ka pa rin. Yung pagkagising mo, ang absurdo ng mga balita Pagkagising mo, ganun pa rin yung education system, yung healthcare system. May maririnig ka pa rin na parang hindi tinanggap sa, sa ospital kasi kulang ng pambayad. Tapos sila ang yaman-yaman na nila. Tapos, sa education system, parang ganun pa rin yung mga eskwelahan. Di ba? Ganun, yung transport system lalo. Di ba? Madidismaya ka talaga. Mag-commute ka pa lang, ang hirap na Paano ka sasakay sa MRT? Paano ka pupunta from point A to point B? Sana gumising tayo isang araw na yung mabawasan mo lang yung pagkadismaya natin sa nangyayari sa Pilipinas, no? Di ba? Sana gumising tayo na kahit papaano ay umayos yung healthcare system natin, yung education system natin, yung transport system, yung sa mga workers natin, umayos man lang yung pakikitungo nila, yung sweldo, no, para makasabay man lang tayo. Ganon. Kung saan ka na dinala ng trabaho mo, meron ka pa bang gustong patunayan sa mundo o sa sarili mo? Parang hindi naman ako conscious kung kailangan may patunayan or may gusto kong Kung ano yung sa tingin ko yung tama, yun lang din yung gagawin ko. Parang siguro kung yung patunayan, hindi ako ganong klaseng tao no? Parang gusto ko lang gawin ko lang yung kailangan gawin, no? Bilang isa sigurong artist na kahit papaano ay mag-communicate din ng mga mensahe. Totoong mga mensahe na hindi na-amplify ng ibang tao. So, para sa'yo, President Bayaw, ano yung pinaka-importanting bagay sa Pilipinas na dapat natin i-address bilang isang kultura? Ano ba gusto mong mangyari? Bayaw na totoo? Jun sa Bayton? Yung bayaw kasi, talaga Jun sa Bayton. Hindi, siguro kung bilang isang bayaw, kung tatakbo ako sa 2028, huwag po kayong mag-alala. Magnanakaw po ako para sa inyo. Gagawin kong subdivision ang kahabaan ng EDSA para nakikita nyong maunlad na tayo. Ano naman masasabi ni Jun sa Bayton? Ako, kung may gusto akong baguhin sa art, ano pa ba, baguhin? Or ang hirap din, no? Sa kultura. Sa kultura, sa arts and culture, sana mabigyan pa ng chance yung mga nasa regional na mga kwento. Hindi siya Manila-centric, no? Tapos, sana mas ibalik pa yung kung kultura at yung behavior ng mga Pilipino. Pagiging mabuting loob, mabuting tao, gano'n. No? Kasi tayo ay, ang concept natin bilang Filipino ay may kinalaman sa loob Parang sa pamilya, di ba? Parang nagpapapasok ka ng loob. Mabuting loob, may gano'n, no? Sa kultura, ang dami masyado no? Ang dami masyado. Ang hirap din magsalita, no? Pero gawin na lang natin. Jun, maraming salamat sa kwento. Thank you.